Magandang araw po mga kaibigan. Maaga po kami ngayon sa babuyan, pasado alauna ng madaling araw dahil nag-labor na po ang Mama Pig sa ika-117 days. Welcome pong muli sa aming munting backyard para sa panibagong video. Enjoy lamang po sa inyong panunood habang manganak ang Mama Pig. Tapusin lamang po ang video ngayon dahil ibabahagi namin kung paano ang pagbibigay ng mga inihandang mga gamot. Sa previous episode ay naibahagi ko sa inyo ang mga hinandang mga gamot ilang araw bago manganak ang alaga at kung ano ang mga kahalagahan nito. Sana mapanood ang nasabing video. Maraming salamat po. Nasa 1:30 AM nang unang lumabas ang unang biik at walang 2 minuto ay sinundan ng isa. Alamin natin kung ilang piglets kaya ang ipagkakaloob sa amin. Maghahanda na po kami ng 2.5 ml na oxytocin. Binibigay natin ito kapag may nakalabas na kahit isang biik. Ang gamit po nito ay para ma-stimulate ang uterine contraction. Binubuka ang mga daanan ng mga biik para mapalabas agad at matapos ang panganganak sa loob ng ilang oras lamang. Ma-stimulate din ang mammary glands na mag-produce ng gatas at ilang minuto lang ay may milk letdown na ang Mama Pig. Pasusuhin agad ang mga naunang lumabas kapag may lakas na para ma-stimulate din na lumabas ang natural na oxytocin sa inahin. Nakakatulong din ito para makakuha ng masustansyang gatas ang mga biik na tinatawag na colostrum dahil dito nila nakukuha ang mga antibodies panlaban sa mga sakit. Kailangan sa loob ng 24 oras ay makasuso ang lahat ng naturang gatas. Itinabi na muna ang mga biik dahil magbibigay ng oxytocin injection baka tumayo bigla ang Mama Pig at maapakan ang mga maliliit. Mahirap pong bigyan ng injection ng inahin dahil alam na namin ang ugali niya kahit hawakan lang ay nagagalit, kaya i-inject agad kung may pagkakataon at hahanap lang ng timing. Success na naibigay ang oxytocin, ito po ang sinasabi ko na baka tatayo agad at madaganan ang mga biik. Pero sa mga susunod na injection mamaya dahil medyo mahina na gawa ng panganganak ay hindi na makatayo agad ang alaga. Ang mga bagong labas ay nilalagay muna sa kahon, pinupunasan ng tuyong basahan, pinuputulan ng umbilical cord at saka pasusuhin kung may sapat ng lakas. Hayaan na muna natin na maka-adjust sila sa bagong environment. Marami na sila, nasa mahigit 5 na yata. May mga marunong ng sumuso at tiyak ito na ang kanilang magiging pwesto, kaya kung mapapansin natin ay may paborito silang spot na kahit pilit nating ilipat ay kusang babalik sa gusto nila. May mga lumabas pang 2 na magkasunod. Maraming salamat sa blessings. May 11 piglets na ang nakalabas at naghihintay pa kami baka may pahabol pa o ang paglabas ng placenta.
Mahigit 30 minutes ay hindi na nasundan kaya ibinigay na ang natitirang oxytocin na 2.5 ml. Pasensya at hindi ko na po nakunan ng video. Mahigit isang oras ay lumabas na rin ang placenta at ito na ang hudyat na tapos na siyang manganak. Nasa mahigit 3 oras ang naging proseso ng panganganak, doon lang natagalan sa paglabas ng placenta. Dahil lumabas na ang placenta ay ibibigay na namin ng 10 ml na antibacterial, hindi na po namin aantayin ng ilang oras bago ibigay dahil sasamantalahin na namin na mahina pa ang mama pig para madali lang ang pag-inject. Mahalaga po ito para maiiwasan na magkaroon ng infection dahil magtatamo ng mga sugat habang nanganak, may mga naiwang dugo, dumi at anumang bagay sa loob na pagmumulan ng impeksyon. Para sa mga baguhan, huwag po ninyong hayaan na basta na lang ay manganak lang ang mama pig ay kampante na kayo, dahil ito minsan ang nakakalimutan at magtataka na lang tayo na may lagnat at walang ganang kumain ang mama pig. Damay na ang mga piglets dahil mahina o walang gatas kung gayon. Kasunod ay ang 5 to 10 ml na bitamina na B-complex para manumbalik ang lakas at ganang kumain para maging tuloy-tuloy ang produksyon ng gatas. Sobrang na-stress ang mama pig sa araw na ito, maraming dugo, tubig at mga nutrients ang nawala sa kanyang katawan, hindi pa kasama ang kanyang hirap at pagod sa pag-anak, kaya ngayon kung mapapansin ay hindi na makatayo, hindi katulad kanina sa unang injection na tumayo agad. Pinagkalooban po kami ng 11 piglets, walang stillbirth at mummified. Maraming salamat sa Panginoon sa mga bagong blessings. Ang inyong natunghayan ay base lamang sa aming pamamaraan at experiences bilang backyard raiser. Maaaring hindi angkop ang aming pamamaraan sa ibang mga nag-aalaga. Dito na po magtatapos ang aking video. Sana ay inyong nagustuhan at may nakuhang mga simpleng kaalaman sa aking munting ibinahagi. Hanggang sa muli, daghang salamat sa inyong oras sa panunood at happy farming po mga kaibigan.